Hello, good evening po sir. So ito nga po pala yung pre-finals na ginawa ko kanina. Una po, Windows R para po maano kay si MD. Tapos tinype ko lang po yung D colon, tapos MD yung name ko po, tapos CD name ko, tapos notepad po, and yung pangalan po ng notepad prefinals.java. And after po may lalabas na yes or no, kailangan yes lang. Then sinunod ko lang pong i-type yung public class and pinangalanan ko pong pre-finals. Tapos huwag pong makakalimutan yung curly brace kasi kapag wala yan, may mag-error or kung may kulang. Then public static void main string and may semicolon and args, tapos curly brace po ulit. Tapos po may nakalimutan po ako dyan. Kailangan ko muna po palang mag-import. Nag-import po ako ng scanner and import java.util.scanner, and ayun po. Yung scanner ko po, yung pangalan po niya is scan. Siya po yung gagamitin natin kapag may kailangan po tayong i-declare na kapag magta-type po, ganun. Or pag may input na po tayo, kailangan po natin siya. Then, naglagay po ako ng int number and I is equal to 0. Then, gumamit din po pala ako ng array. Ayun po yung binary and yung box equal to new int. Tapos nilagyan ko po siya ng 100. Then, semicolon po, huwag kakalimutan. Tapos, ipiprint out ko lang po yung i-enter na decimal number ng user. So, ayun po yung kahalagaan ni scanner na in-import po natin kanina. Gagamitin po siya natin kapag kailangan po natin siyang gamitin kasi tatawagin po natin siya dun sa next int. Then gumamit po ako ng while loop dito. Number 1 is equal to 0. Then binary of I is equal to number and modular 2. Then semicolon. Then number is equal to number divide by 2, then semicolon, tapos increment I. I-increment po natin siya. Tapos pag magsi-system out .print po tayo, dapat nasa labas po ng curly bracket kasi po pag nasa loob siya, pati po yung ipiprint out natin is malulup din po siya, may increment, kaya dapat po nasa labas siya para isa lang. Then after ko po gumamit ng while loop, gumamit naman po ako ng for loop. Int j is equal to I minus 1, then semicolon, then j is greater than or equal to 0, then j decrement. Tapos curly brace na naman po. Tapos system.out.print, tapos open and close parenthesis, tapos annotation bar. Kaya hindi ko na po nilagyan ng binary value is yung sa loob ng notation bar kasi po meron na po siya sa taas. Pinlas ko na lang po yung binary doon. Then itatry po natin. Kailangan i-compile muna natin siya sa CMD gamit ang java prefinals.java. Kailangan muna po siyang i-compile bago i-run. Then sabi po may error. May namimiss po akong semicolon. Kaya kailangan po huwag po tayong magmimiss. Wala po tayong mamimiss na semicolon. Ayun, nakalimutan ko po yung semicolon doon. And mag-error po yan kasi kada po may pinapalitan tayo sa notepad, kailangan po sinisave natin. Kaya may error pa po. Nakalimutan ko po siyang isave. Kaya isisave ko niyan po siya. Ayan. Pagkatas ko po siyang na-save, i-compile ko po siya ulit. Java prefinals.java. Medyo nababagalan po akong mag-type. Naninibago po kasi ako sa keyboard. Medyo bago po yung keyboard na bagong bili ko lang. Kaya hindi po ako gano'n sanay. Then after po makompile, itatype naman po natin ang Java prefinals. Medyo nagloko lang po dyan kaya hindi po gumana. Pero ulitin ko po yan. So, ayun, gumana na nga po. Lalabas na ang enter decimal number. Ang 2020, ang decimal niya po is 1111111000100.
Then uulitin ko pa po para sure. Then ngayon po, tatype nyo lang po ulit yung Java Pre-Finals. Tapos lalabas po ulit yung enter decimal number. 2024. 11111110100. Yun po ang binary niya. Yun po ang binary value. And ayun lang po. Salamat.